Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Sana ay okay lamang kayo habang nakikinig sa aking kwento. Ako po si Melinda Garcho, 34 years old at nakatira ngayon dito sa Olongapo City. Gusto ko sanang ikwento sa inyo yung naging karanasan ko sa buhay. May halong kababalaghan at alam kong may ilan sa inyo ang hindi maniniwala. Ay na rin sa mga nababasa kong comment ng ibang mga bashers. Papa Dudut, bata pa lamang kami ng kapatid ko noong nakulong si Papa. Hindi siya kriminal, nadamay lang siya sa kabarkada niya na nakapatay ng girlfriend. Nagsampa ng kaso yung pamilya noong girlfriend ng kabarkada ni Papa, so kulungan ang naging bagsak niya noon. Lagi naman naming dinadalaw si Papa, kasama si Mama at yung kapatid ko. Pero dahil sa nangyari at sa labis na kahihiyang naidulot sa pamilya namin, ng pagkakakulong ni Papa, nakipaghiwalay sa kanya si Mama. Tapos si Mama nagpunta sa Canada para magtrabaho sa isang farm sa Winnipeg. Kami naman ng kapatid ko, si Lola, ang nakakasama namin sa pagdalaw kay Papa. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay biglang napauwi si Mama sa trabaho. Ang sabi lang niya sa akin ay na homesick lamang siya. Pero ramdam kong may mas malalim pa doon. Sa kabilang banda ay nakalaya naman si Papa matapos mahatulan ng not guilty ng korte. At dahil sa palaging wala si Mama sa bahay simula nung umuwi siya, ay nagpasya na lamang kaming magkakapatid na magpunta sa angkan ni Papa para makita siya kasi miss na namin siya. Pero Papa Dudut, wala pang isang taon simula nang makalaya si Papa nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Hindi naman na big deal yon kay Mama kasi matagal na nilang nilet go yung isa't isa. Hindi rin naging mahirap sa amin ng mga kapatid ko. Kasi ayos naman ang samahan nila. Hanggang isang araw, nasa classroom ako noon. Kakatapos ko lang lumaban ng spelling bee contest. Sa ibang school ay biglang sumulpot si Papa. Tandang-tanda ko yung pangyayaring yun. Nakasuot siya ng camouflage na jacket, pantalon na itim, sapatos na itim, cap na itim at shades. Nakangiti si Papa habang nakaspread yung dalawa niyang braso para yakapin ako. Bit-bit ko pa yung medal ko para ipakita sa kanya na nag-first place ako. Papa, nag-first place po ako. Para po sa inyo to ni Mama. Kasi kayo ang inspirasyon ko, ang sabi ko noon sa kanya. Ang galing naman ng anak ko. Mahal ka ni Papa ha? Pinagmamalaki kita. Ang sabi ni Papa sa akin. Masaya siya na medyo malungkot. Nakaramdam din ako ng lungkot noon. Tapos kinis niya ako sa magkabilang pisngi ko at inabutan ako ng 100 pesos. Siyempre bata pa ako noon para mapansin ko na may kakaiba sa kinikilos ni Papa. Tuwing maaalala ko ngayon yung pangyayaring yon ay hindi ko maiwasang isipin na parang nagpapaalam siya kasi may kakaiba.
Hanggang sa dumating yung service ko tapos ay hinatid ako sa bahay. Nakita ko si mama na umiiyak, iyak siya ng iyak. Yapos-yapos niya yung mga kapatid ko. Hindi ko naman alam ang gagawin kaya tinitigan ko lamang sila. Tinanong ko naman si mama kung bakit siya umiiyak pero hindi man lang nasagot. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lola na wala na si Papa mo, Melinda. Pero hindi man lang ako napaiyak noon kasi hindi ko naman matagal nakasama si Papa kasi nakulong siya. Kahit pa sinasabi ni Mama na paborito kong anak ni Papa. Parang nablangko lang yung utak ko nung araw na yon, and the next thing I knew, naglalamay na kami sa burol ni Papa. Nabaril siya. Binaril siya ng isang lalaking nakaaway niya. Nakwento pa nga sa akin ni Mama na pati siya ay binisita ni Papa bago siya namatay. Sinabi rin ni Mama na may kakaiba kay Papa. Iba yung ngiti niya, yung titig, yung kilos, yung tipong namamaalam. Lumipas ang ilang taon hanggang sa unti-unti kong naramdaman yung pagkamis na magkaroon ng Papa. Ilang gabi akong umiiyak kay Mama kasi nami-miss ko si Papa. Ilang beses kong napapanaginipan si Papa na buhat-buhat ako sa likuran niya na naglalakad kami sa isang mahabang daanan. Grade 6 na ako noon nung bigla akong magising. Iyak ako ng iyak, pinatahan agad ako ni Mama. Ikinuwento ko sa kanya na napanaginipan ko na naman si Papa na buhat-buhat ulit ako sa likuran niya. But that dream was different. Kung yung mga dating panaginip ko naglalakad lang si Papa, dito naman ay nagsalita siya. Sa panaginip ko ay nagkaroon ng katapusan yung nilalakad ni Papa habang nasa likod niya ako. Sa dulong part ay nakita ko yung tito ko na nakangiti at nakaabang sa amin ni Papa. Buhay pa yung tito ko noon. Kapatid siya ni Mama pero sobrang close sila ni Papa. Ibinaba ako ni Papa mula sa pagkakabuhat niya tapos for the first time ng panaginip ko ay nakita ko ulit ang mukha ni Papa. Nakangiti siya sa akin tapos ay inaakay ako palapit kay Tito Makoy. Anak, sama ka muna kay tito mo ha. May pupuntahan lang si Papa sa malayong malayo. Sobrang tagal tayong hindi magkikita kaya pababantayan muna kita kay tito mo ha. Yun yung huling narinig ko sa panaginip ko bago niya ako ibinigay sa tito ko. Pinagmasdan namin siyang naglakad palayo hanggang sa nagising na ako na umiiyak na. Natutuwa ako na nalulungkot na dinadalaw pa rin ako ni Papa kahit sa panaginip lang at nagawa pa niya akong ibilin sa tito ko. Yung tito ko na yon ay sobrang protective sa akin lalo na ngayong dalaga na ako. Palagi kong napapanaginipan si Papa pero hindi na masyadong malinaw sa akin yung iba kaya hindi ko rin maikwento. Sunod na nangyari ay yung last year grade 11 ako. Pinapakain ko yung bunso kong kapatid na special child. Chela, kain ka na, sabi ko sa kanya. Bigla siyang umiyak nang umiyak tapos ay umiiling. Ayaw daw niyang kumain. At dahil nga special child siya, kung ano-anong mga pambobolang ginawa ko para lamang mapakain ko siya. Pero ayaw talaga niya. Dalawa lang kami sa bahay noong time na yon. Yung isa ko pang kapatid ay nasa galaan. Kain ka na Chela, laro tayo mamaya. Kailangan niya na kasing uminom ng gamot. Bigla siyang may itinuturo sa katabi kong bakante na upuan. Napakunot yung noo ko tapos naibaba ko yung plato. Kinilabutan na agad ako kasi medyo duwag ako. Ano yun Chela, bakit ka ba naiyak? Umiling-iling na naman siya tapos ay panay ang turo sa katabi kong upuan. Papa! Papa! Sabi niya habang umiiyak. Talaga namang halos tumakbo ako palabas ng bahay kasi takot talaga ako sa mga kung ano-ano. Pero pinilit kong kumalma kasi iniisip ko talaga yung pag-inom ng gamot ng kapatid ko. Anong meron kay Papa? Tanong ko. Tinuro niya ulit yung katabi kong upuan tapos ang sabi niya, "Smile Papa. Tingin sa'yo."
Tapos ay tumawa yung kapatid ko. Nakasmile daw si Papa na nakatingin sa akin. Hindi mo naman kilala ang Papa eh. Asar ko. Kahit kabado na ako ay biglang tumayo yung kapatid ko tapos ay pumasok sa kwarto. Tinuro niya yung picture frame ni Papa sabay turo ulit sa upuan doon sa mesa. Grabe Papa Dudut. Grabe yung tindig ng balahibo ko noon. Imagine kahit totoo man o hindi yung sinasabi ng kapatid ko. Isipin ko pa lamang na nakatingin sa akin si Papa habang nakangiti ay kinikilabutan ako. Sa sobrang takot ko ay hinawakan ko ang kapatid ko tapos ay diretsyo sa mesa. Papa, takot ako sa multo. Huwag ka nang aasar. Takot kasi talaga ako sa multo. At alam kong alam ni Papa yon. Ilang beses pa siyang nagparamdam sa akin sa kwarto, sa sala at kung saan saan para inisin ako. Pero madalas kapag nagpaparamdam siya sa akin, gumagaan naman ang pakiramdam ko. Lalo na kapag may problema ako o hindi maganda ang mood. Nang tanungin ko naman si Mama kung nagpaparamdam sa kanya si Papa, sinabi niya sa akin na oo. Pero madalas ay sa panaginip lang daw nagpapakita sa kanya. Huwag ka matakot Melinda, sakaling magparamdam ulit sa iyo ang tatay mo. Malay mo, binabantayan ka lang niya. Mabuti na rin yung may tagaprotekta ka, sabi pa sa akin ni Mama noon. Samantala 1 taon ang lumipas pagkamatay ni Papa, ay lumipat kami ng bahay. Nagipit kasi si Mama noon at kinailangang mabayaran na niya ang kanyang mga utang kaya nagpasya siyang ibenta ang bahay na naipundar nila ni Papa. At binili ito ng kamag-anak namin. Lumipat naman kami sa isang paupahang apartment na hindi masyadong kalakihan pero mukhang maaliwalas naman at payapa. Yun ang akala namin. Kaso wala pa kaming 1 linggo sa bahay ay nakaramdam na ako ng hindi pangkaraniwan. Pero hindi pa ako naniniwala sa mga pamahiin. Pero simula nang ma-experience ko, somehow ay naniwala na rin ako. Or baka coincidence lang. Madalas akong mag-sleep paralysis sa kwarto naming magkakapatid. Isang entity lang siya at kamay lang ang nakikita ko sa kanya. Sobrang haba ng kamay at mga kuko tapos ay parang ugat siya ng kahoy. Either hinahabol niya ako ng kamay, like nasa loob ako ng room tapos yung kamay niya ay galing sa bintana na parang hinahanap ako. Meron namang nakayakap siya sa akin from my back. Grabe yung takot ko noon, hindi na ako pinapatulog. One time nagpaalbularyo ako. Ang sabi sa akin ay may nakadikit daw na entity sa likod ko. At gusto akong kunin. Binigyan naman ako ng pangontra at may pinasuot siya. For some reason ay inalis ko kasi siya sa katawan ko. Tapos eto na, napanood ko sa TV about yung salamin na nakatapat sa pinto. Nagiging portal daw siya ng mga bad spirits. Ayun nga, may cabinet kami sa room na may salamin na nakatapat siya sa pintuan. Kaya nilipat namin agad yung cabinet sa ibang side na hindi nakatapat sa bintana at pinto yung salamin. Sinabayan ko rin ng pagdarasal at mas lalong pinatibay ang faith sa Lord. Hanggang isang gabi, muli ako nagkaroon ng sleep paralysis. Pero sa pagkakataong yun ay si Papa ang nakita ko at kinilabutan ako noon sa kanyang sinabi. Sabihin mo sa mama mo na lumipat na kayo ng ibang bahay. Huwag kayo dito. Maraming masasamang espiritu dito. Nilalabanan ko sila pero baka dumating ang panahon na hindi ko na sila kayanin. Yon ang natatandaan kong sinabi sa akin ni Papa. Tapos yun na nga, bigla akong nagising. Kinaumagahan ay sinabi ko yon kay Mama pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi pa niya sa akin na hindi daw dapat ako magpapa-apekto sa panaginip dahil ang nakikita ko raw sa panaginip ay hindi totoo. Bukod pa roon ay mura lang daw ang upa namin sa bahay. Kung lilipat pa raw kami ay wala na raw kaming makukuhang bahay na mas maayos.
Kaya sa huli ay hindi kami lumipat at doon nagpatuloy ang kababalaghan sa buhay ko. Samantala umuwi akong late noon, around 11 PM na yata. Galing ako sa school namin dahil may event noon, and yung highlight is yung pageant kung saan ay sinuportahan namin ang 2 pambato ng section namin. So fast forward, nandito na ako sa bahay. Patay na ang mga ilaw at tulog na sina mama at mga kapatid ko. Pumasok ako sa kwarto ko at nilagay ang bag ko sa taas ng Durabox. Binuksan ko ang aparador at kumuha ng pantulog doon at dumiretso na sa CR para maglinis ng katawan. Pagkatapos ko mag half bath ay inilugay ko ang buhok ko at kumuha ng suklay bago umupo paharap sa vanity table na may salamin. Nagsimula na ako magsuklay noon at humihikab pa dahil sa pagod at antok na rin. Nang makarinig ako ng tunog na parang tumakbo sa likuran ko. O baka guni-guni ko lang yon dahil sa antok at pagod. Tapos na ako magsuklay kaya nilagay ko ang suklay sa drawer ng table at tinignan ko ulit ang mukha ko sa salamin at inayos ang ilang buhok at inipit sa tenga ko. Hinila ko ang drawer para kunin sana ang cotton para sa night routine ko. Napagtingin ko sa salamin ay may biglang sumilip sa likuran ko. Duguan ang mukha at magulo ang buhok. At ang mas nakakatakot pa, nakatingin siya sa akin at diretso sa mga mata ko. Papadudod sumigaw ako noon habang ginugulo ang buhok ko. Pumasok sina mama at mga kapatid ko sa kwarto ko at kinumusta ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at sinabi ni mama na sa susunod ay huwag daw ako magsusuklay ng buhok sa harap ng salamin kapag gabi. Yun yung sobrang nakakatakot na nangyari sa akin. Kaya hindi na ako nagsusuklay sa harapan ng salamin kapag gabi. Samantala ng gabi ding yon, nanaginip ako. Si Papa nakatalikod at palabas ng kwarto ko. May hila-hila siyang isang babae sa buhok. Agad ko namang namukaan ang babae na pumapalag pa habang hinihila siya palabas ni Papa. Ito yung babaeng nagpakita sa akin sa salamin. Gusto ko sanang tawagin si Papa dahil nakakaramdam ako ng awa doon sa babaeng multo pero hindi niya ako pinansin. Hanggang sa nawala na silang pareho sa paningin ko at nagising na ako noon sa aking pagkakatulog. Hindi nagtagal ay bigla ko naisip na baka pinoprotektahan lamang ako ni Papa laban doon sa multong nagpakita sa akin sa salamin. Kaya nagdasal ako noon. At kinausap ko si Papa kahit na obviously ay wala akong kausap. Pero kung sakali mang nasa tabi ko siya, marinig niya ang pagpapasalamat ko dahil sa pagpoproteksyon niya sa akin. Samantala ay dumating ang summer dahil sa mainit ang panahon ay nagpasya kaming magkakapatid na bumili ng inflatable pool para makapagtampisaw kami sa tubig at maibsa ng init ng paligid. Almost 3 hours din kaming nagbabad hanggang sa nagpasya akong umahon na. Pagkatapos kong umahon sa inflatable pool namin ay pumasok ako sa loob para magbanlaw. Then after kong maligo, ako lang ang nasa loob ng bahay noon. Kasi yung mga kapatid ko, kasama nila yung mother ko, ay nagtatampisaw pa sa pool sa labas. I dress up and humarap ako sa salamin para magsuklay. So habang nagsusuklay ako ay bigla sa gilid ko ay may batang babae na dahan-dahang lumabas sa kwarto namin at ang nakakatakot pa dito. Habang lumalabas siya ay nakatingin siya sa salamin kung saan ako nakaharap at nakangisi siya sa akin. Yung tipong tawang demonyo, Papa Dudut. After ko makita yung batang babae ay dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Mama at kinuwento ko sa kanya ang nakita ko sa salamin sa bahay namin. Umiyak na ako sa sobrang takot pero pinakalma naman ako ni Mama at sinabing pupunta raw siya sa simbahan para makiusap sa pare na bendisyonan ng bahay namin. Kinagabihan, dumating ang pare at binindisyonan ng bahay namin. Pero sinabi niya kay Mama na meron ngang mga multo sa bahay namin pero huwag daw kaming matakot. Kasi meron daw nagpoprotekta sa amin na malakas na kaluluwa. Nang marinig ko yun ay agad kong sinabi na si Papa ang nagpoprotekta sa akin kasi nagpakita siya sa akin sa panaginip. At yun nga,
Habang natutulog na kami, napanaginipan ko si Papa na pinapalo niya ng sinturon ng isang batang babae. Nang humarap ang umiiyak na bata, agad ko itong namukaan. Ito yung multo ng batang nagpakita sa akin sa salamin. Nagtatakbo itong umiiyak matapos siyang paluin ni Papa sa puwet. Umarap naman sa akin si Papa pero hindi siya nagsalita at sa halip ay tumalikod lamang siya at lumabas ng kwarto namin. At yun nga, nagising na ako ng bandang 5:45 AM. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Samantala, isang araw habang nagbabarnis kami ni Mama ng mga gamit dito sa bahay. At isa yung cabinet na may salamin, ang isa sa mga babarnisan ng kapitbahay namin na gumagawa ng furniture. Nag-offer siya sa amin kaya pumayag naman si Mama. Noong nakita niya yung salamin, hinawakan niya yung mismong mirror. Sabi niya ay madami nang napagdaanan ito. Hindi kami sure kung dahil kita niya na matanda na yung salamin or dahil may nakikita pa siyang iba. Habang pinapolish niya yung frame, sabi niya, wag daw kaming titingin sa salamin kapag masama ang loob namin or malungkot dahil na-absorb daw ng salamin na yon yung negative energy. Puno na raw kasi ng negativity ang salamin kaya may nakikitira. Mas lumalakas daw kasi ang masasamang elemento kapag puro negativity at mas nawi-welcome raw kasi sa ganon. Sabi niya pa ay siguro raw ay puro away yung nasaksihan noon kaya negative ang laman. Hindi na namin kinuwento sa kanya pero totoo nga. Nung hindi pa naghihiwalay sina Mama at Papa ay madalas silang nagmumurahan bagamat hindi naman sila nagkakasakitan. Sabi pa ng matandang kapitbahay namin lahat daw ng multong nakatira sa bahay namin ay inaabsorb daw ng salamin dahil doon daw sila tinatapon ng isang malakas na kaluluwa na protector daw namin. Biglang naalala ko si Papa. Siguro lahat ng mga masasamang espiritu na nagpakita sa akin, yung babae at yung bata ay itinapon ni Papa sa salamin para hindi na ito makapanggulo sa amin. Dahil naman sa narinig, balak na sanang basagin ni Mama ang salamin sa cabinet pero sabi ng matandang kapitbahay namin, wag daw. Dahil mamalasin daw kami. Kaya nagpasya na lamang kaming hayaan na lamang ang salamin. At para hindi na kami matakot ay tinakpan namin ito ng puting tela bago kami matulog at kung hindi ginagamit. At eto nga papadudot ang ilan sa mga kababalaghang naranasan ko noon. Sa ngayon ay patay na rin si Mama at may sarili na akong pamilya. Yung ibang kapatid ko ay may kanya-kanya na ring pamilya. Habang nasa tiyahin ko ang kapatid kong may special needs. At eto mga naranasan ko ay ikinuwento ko sa mga anak ko. Wala na rin pala yung cabinet na may salamin kasi nasira na ito noong namatay si Mama. Tungkol naman kay Papa ay bihira na lamang siyang magpakita sa akin sa panaginip pero hindi na siya nagpaparamdam. Siguro ay natahimik na rin siya kasi may asawa na ako na nagpoprotekta sa akin. Hanggang dito na lamang ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Melinda Garcho. Maraming salamat Melinda sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming YouTube channel na napapakinggan na rin sa Spotify. Karamihan sa mga magulang natin ay wagas magmahal sa kanilang anak. Kaya kahit na dumating na ang oras nila ay hindi kanila iiwan at sa halip ay babantayan kanya at poprotektahan hanggat kaya nila. Hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng relasyon ng mga magulang mo Melinda pero siguradong mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Kaya wag na wag mo silang kakalimutang ipagdasal at magpasalamat sa mga kabutihang ibinigay nila sa iyo. At bilang ikaw ay isa ng ina, mahalin mo rin ang iyong mga anak at protektahan sila sa oras na kailangan kanila. Huwag pong kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Gian Gianna Vlogs or Weekly Family Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.